Mga kapatid, habang dina-downplay o ibig sabihin ay parang minamaliit ng Iran, no, yung ginawang pag-atake ng Israel nitong nakaraan, no, October 26 mga tol, nung pumutok yung balitang yon. Eto na, inilabas sa mga video kung paano nga daw dinurog ng Israel mga tol ang mga air defense system ng Iran at 4 na miyembro daw mga tol ng IRGC ay ang natiklop o ang natumba mga tol, no. Ito panonoorin natin mula kay John Reps itong balitang to at mga video, mga actual video mga tol kung paano nga ba ang diskarte ng Israel dito sa Iran, no, kung paano nila talagang tinarget at paano nila pinatamaan yung mga ito. Para sa akin mga tol at para din sa mga may alam sa gera, malaking bagay ito mga tol sa Iran. No, though dina-downplay nila dahil parang hindi naman daw apektado yung syudad nila. Kasi hindi naman talaga yun yung tinarget. Ang tinarget nila yung mga missile manufacturing facilities, di ba? Yung mga air defense system, mga tol. Panoorin na lamang natin to. Pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe dito kay John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito mga tol, ang ginagawa natin ay nagbibigay tayo ng reaksyon, opinion, komentaryo sa mga balita, sa mga issue, may kinalaman sa politika o sa mga kaganapan sa buong mundo. No, samahan mo ko. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell at pwede ka rin mag-comment sa ibaba kung meron kang mga nais sabihin o nais ipahatid mga tol, no? So wag na natin patagalin to. Panoorin na natin to mga kapatid. Ito yung puntong naghahanda na yung Israel sa paglipad nila mga tol, no? Kasi ang ginamit nila na pag-atake sa Iran, hindi yung nagpakawala sila ng missile mga tol. Talaga nagpalipad sila ng mga fighter jet nila. At ito matindi doon mga tol, yung lumipad na fighter jet nila, lahat nakabalik. Walang nabawas. Yun ang matindi doon mga tol. Ibig sabihin, walang napinsala sa kanila ang Iran mga tol. Ibig sabihin, hindi sila napigilan, di ba? Matapos pagtawanan ang atake ng Israel sa Iran. Ito yung mga Iranian, gumaganong-ganon sila. Ha? Matake sila, hasan, mahina, umaganon. Dahil hindi man lang daw nagalusan ng Iran, abay lumabas na ang tunay na resulta ng atake ng Israel kung saan tinamaan ito ang mga target sa Iran. Sa Lebanon naman ay nadiskubre naman ng IDF ang napakalaking tunnel ng Hezbollah at para mawasak ang buong tunnel ay kinakailangan naman gumamit ng IDF ng nasa 400 tonelada ng pampasabog. Para kung sakali may nagtatago pa, no? Parang yung labanan dati rito sa Pilipinas, kung may naalala kayong balitang gano'n. Kung naaalala ninyo, di ba? Merong mga sundalong Hapon na nagtago sa mga kuweba. 30 years. Ganun katagal mga tol. Eto, para wala na talaga makapagtago, yung mismong tunnel, pinasabog na. Ito ang video mula sa IDF kung saan makikita ang mga Israel Air Force na naghahanda para umatake sa Iran. Lalaki ng mga dala-dala, oh. Tatlo yung mga dala, no? Kasunod niyan ay agad na kumalat ang mga video ng kanilang atake sa iba't ibang bahagi ng Iran. Sa mga videong kuha ng mga residente sa Iran ay makikita ang nagkikislapang himpapawid gawa ng mga air defense system ng Iran na sinasalag ang mga bala mula sa Israeli fighter jets. Hindi nag-release ng video ang IDF ng kanilang mga atake sa mga pasilidad o military sites ng Iran. Ngunit sinabi ng Israel na ang kanilang misyon na tinatawag nilang Yeme Tshuva, sa English ay Days of Repentance at sa Tagalog naman ay Araw ng Pagsisisi, ay matagumpay umano ayon sa spokesperson ng IDF.
Ngunit pinagtawanan niya ng mga Iranian at iba pang mga kampi sa Iran. Ang mga Israeli naman ay dismayado sa atake ng Israel Air Force dahil hindi man lang daw nagalusan ng Israel. Ngunit sa huli ay lumabas na ang tunay na resulta ng atake ng Israel. Sa mga larawang inilabas ng Mintel, kitang sapul ang mga lokasyon ng air defense system ng Iran at 4 ang kinumpirma ng Iran na natodas umano ang mga operator ng kanilang air defense system. Kabilang umano sa winasak ng Israel Air Force ay ang S-300 air defense system at MIM-23 Hawk na isang surface-to-air missiles ng Iran. Kumbaga mga tol, no, kung naglalaro ka ng mga war games, no, sa PC, 'di ba, sa mga PlayStation. Ako nilalaro ko dati yung Red Alert, 'di ba? May mga air defense 'yun eh. Ang magandang unang targetin yung mga 'yon, no? Doon nakakagawa agad pero magandang targetin yung mga 'yon para sa susunod na magpapakawala ka ulit ng mga missile, wala nang pipigil. Diba? Kasi may mga intel yang mga yan mga tol eh. Itong Israel, syempre may intel yan. O paano tayo makaka-atake ng siguradong sasapulin talaga natin yung target natin? Alisin yung air defense system, diba? Ayon naman sa mga analyst, ang nakita umanong mga nagkikislapan sa ere ay isa umanong estratehiya ng Israel Air Force kung saan magbabaril ito upang lituhin o maging busy sa pagsalagang mga air defense system ng Iran habang ang iba pang mga fighter jets nito ay binobomba ang mga target na pasilidad. Grabe pala ang teknik ng Israel mga kabayan. So ganun pala ang teknik nila. Unang-una magpapakawala sila ng rocket. Siguro lang decoy for example mga tol, no. Tapos pag yun ay pinatamaan nakita na nilang nag-release na yung air defense ng rocket din para pasubugin yung mga decoy. Yung ibang mga jet fighter naman, yung tatargetin mismo yun. Yun yung style nila. Ang tindi. היסטורי שביצעתם הלילה בתחבולה, אומץ ודיוק, הוכיחה אין אויב שהוא רחוק מדי עבורנו. אתם הגאווה של כולנו, כל מדינת ישראל מאחוריכם. שובו הביתה בשלום, מחכים לכם. נכון. תודה רבה. הערכה רבה. At matapos ang operasyong yan ay maliwanag na nang makabalik ang mga Israeli fighter jets sa Israel dahil 2:00 ang unang atake nito at 6:00 naman ang huling atake. Matindi nun mga tol, kung ilan yung umalis, ganun din yung bilang ng bumalik mga tol. Ibig sabihin, walang napabagsak ang Iran sa mga jet fighter na to. Naglabas naman ng pahayag ang isang spokesperson ng IDF at sinabing matagumpay ang kanilang misyon at kahit kailan ay hindi umano pumalpak ang mga operasyon ng Israel Air Force. Strategy ang ginamit. Sinabi talaga din ito na sakaling gumanti muli ang Iran sa kanilang atake ay kikilos ang puwersa ng Israel at hindi magpapatalo sa kalaban. At sa update naman sa Southern Lebanon mga kabayan, matapos ang sagupaan ng IDF at Hezbollah sa lugar, ay nadiskubre ng IDF itong napakalaki umanong tunnel ng Hezbollah. Hindi nila basta-basta pwedeng halughugin yan kasi baka may mga trap dyan sa loob, di ba? Kaya ang ginawa na lang nila, tinaniman na lang nila ng mga tol, ng mga pampasabog at talagang, kumbaga, kung may nagtatago pa o talagang mawawala rin. Parang ang hirap huminga dyan sa lugar na yan. Hindi pa maliligo ka na lang eh. Ayun, meron na palabas.
Sa tansya ng IDF, ang tunnel umanong ito ay nasa 15 taon na at sa laki nito ay umabot sa 4 na toneladang pampasabog ang kanilang ibinaon para lamang masira ang tunnel na ito. Kaya naman ramdam umano sa mga kalapit na lugar ang lindol nang pasabugin nila ang tunnel na ito. Samantala, sa ibang balita naman mga kabayan, dumating sa bansa kahapon ang C-130 aircraft ng Singapore at transport helicopter ng Malaysia para tumulong sa paghatid ng mga relief goods. Oy, salamat nga pala sa Malaysia at saka sa Singapore mga tol dahil napakalaki din yung ibinigay nilang tulong sa Pilipinas. Doon pa lang sa pagtulong yung actual na pagtulong mga tol, napakalaking bagay na yun. Mga nasalanta ng bagyong Christine. So eto mga to, pwede mo nang panoorin yan kaya John Reps, ito mga actual video na to mga tol. Pero doon nga no, sa pangda-downplay at pangmamaliit mga tol ng ng Iran doon sa pag-atake ng Israel, maraming lumalabas na report na parang in denial lang daw no ang Iran. At nagsalita nga yung kanilang supreme leader na dapat daw hindi dina-downplay o dapat daw hindi binabaliwala yung ginawang pag-atake ng Iran ng Israel at mukhang gaganti sila mga tol. Yan ang ating antabayanan at abangan natin yan mga tol, yung mga balitang yan. Anyway, kung ikaw ay bago pa lamang dito, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Okay? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.